Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Pag-uwi ni Emerson, hindi niya namalayang nadulas siya kay Tonet. Ikinuwento niyang tinulungan niya si Atoy sa isang mahalagang misyon at dahil doon ay nagkaroon ng pagkakataon si Atoy na makilala ang sarili niyang anak. Nagulat si Tonet at inakalang si Ibiang ang tinutukoy nito. Ngunit agad itong itinanggi ni Emerson. Hindi raw si Ibiang kundi ibang bata. Sinubukan pa niyang ilihim ang lahat pero huli na ang lahat nang mabanggit niyang ang tunay na anak ni Atoy ay si Janine, ang anak ni Audrey, ang babaeng kamuka ni Mama Mary. Samantala nalat na naman ni Sita si Atoy na hindi pa rin makatulog. Doon niya inamin ang matinding revelasyong nalaman niya. Totoo pala ang sinabi ni Audrey, si Janine ang sarili niyang anak. Pinayuhan siya ni Manang Sita na mag-ingat dahil nangako siyang aampunin si Ibiang. Kapag nalaman ito ng bata, siguradong masasaktan ito. Lalo na't si Janine pa mismo ang madalas namang api sa kanya. Sa mansyon naman, ligtas nang nakauwi si Janine matapos ang tangkang pagdukot sa kanya. Ngunit agad ding dumating ang mga pulis at ibinalitang nahuli na ang suspect na si Aldrin Galang, isang miyembro ng Human Trafficking Syndicate. Ayon sa mga otoridad, hindi ito kumikilos ng mag-isa at malaki ang posibilidad na may iba pa itong kasabwat. Hindi lamang nila mapagsalita ang suspect. Lalong kinabahan si Martina. Takot siyang baka nakita ni Janine ang tunay na utak ng sindikato, si Red. Ngunit kampante si Red na wala raw makapagtuturo sa kanya dahil kung may nakakita man, matagal nang nagsalita ito. Habang nangyayari iyon, patuloy namang lumalala ang ugali ni Janine. Kahit ipinagluluto siya ni Audrey at inaalagaan, tinanggihan niya pa rin ang pagkain at sinagot pa ang kanyang ina. Kitang-kita ang lungkot ni Audrey dahil tila lalo pang lumalayo ang loob sa kanya ng kanyang anak. Nalaman naman ni Emerson na makikipagkita si Atoy kay Audrey para sa una nilang pagkikita bilang ama at anak. Ngunit muli na naman siyang nadulas at naibunyag ang sekreto kay Tonet. Kahit nangakong mananahimik si Tonet, isa pang tao ang nakakaalam ng katotohanan nang masabi rin niya ito kay Ame. Dahil dito, lalo silang naaawa kay Ibiang na wala pa rin kaalam-alam sa malaking pagbabagong mangyayari sa buhay niya. Dumating na ang oras ng pagkikita ni na Atoy at Audrey. Hawak ni Atoy ang teddy bear na espesyal niyang ireregalo dito kay Janine. Ngunit lumipas ang oras at hindi dumating si Audrey. Dahil sa pagkabigo, nagpasa siya na alamin ang address ng pamilya Regalia at personal na puntahan ang mga ito. Pagdating niya sa mansyon, hinarang siya ng gwardya. Ngunit ang simpleng pag-uusap ay naawi sa matinding tensyon nang lumabas si Red na may nakatagong baril. Nagkatutukan ang dalawa at doon lamang nalaman ni Atoy na kapatid pala ni Audrey itong si Red. Ang sandali pa lumabas na rin si Dimitri dahil sa kaguluhan sa labas ng gate. Kasunod nito ay dumating na rin si Audrey upang pigilan ang lumalalang sitwasyon. Ngunit hindi na napigilan ni Atoy ang kanyang damdamin. Diretso niyang hinarap si Audrey at tinanong kung bakit siya pinagantay. Bakit niya ipinagkakait ang sarili nilang anak? Dahil sa mga salitang iyon, tuluyan ang nabigla si Red. Sino daw umano ang anak na sinasabi nito? At doon na tuluyang nabunyag ang pinakamalaking sekreto na si Atoy ang tunay na ama nitong si Janine. Ngunit hindi pa roon natatapos ang lahat dahil may mas mabigat pang revelasyon na nakaamba dahil alam ni Red at Martina na ang batang ipinakilala nilang si Janine ay hindi pala ang tunay na anak nitong si Audrey at Atoy. May malaking sekreto silang itinago matapos pakialaman ang resulta ng DNA test. Ano nga ba ang buong katotohanan? Sino ang tunay na anak ni Atoy at Audrey at paano matatanggap ni Ibiang na may sarili palang anak ang taong itinuturing niyang magiging ama na si Atoy? Abangan ang mga susunod na kabanata dahil mas matitinding revelasyon at maaksyong tagpo ang ating matutunghayan dito sa The Master Cutter.